dapat siyang itutong taong progresibo at mayroong Magandang gabi sa iyong tanan. Magandang gabi, Isugbo. Magandang gabi sa inyo lahat. Dagan salamat sa inyo mainito na pagdawat kanamong mga taga-una sa ating ginagalang na gobernador Gwen Garcia, sa ating maging gobernador PJ at sa ating mga kasamahan Mayor Mike Rama, at syempre sa ating haligi ng una, ang aming tatlong alas na kasama po namin para magbigay ng suporta sa ating pong mga kandidato pagka-senador. Siyempre, ang ating pong ginagalang. At sa 2016, malapit na, kung ang Amerika may Barack Obama na first black president, sa Pilipinas, magkakaroon tayo ng unang brown president. Yan po, si Vice President Jejomar Binay. At siyempre, ang ating pong ginagalang na Senate President Juan Ponce Enrile. At siyempre sa lahat ng mga gwapo, tulad ng akong ama na si Joseph Erap Estrada. Siya pinakagwapo pero ako pinakagwapong anak. Maayong gabi sa tanan. Ako po ay si JBR Sito Estrada, kandidato po pagka-senador sa partido ng una. Mga kababayan, ako po ay naging mayor 9 taon, naging 10 Outstanding Young Men Awardee for Public Service. Ngayon po tumatakbo, ngayon po ay kasalukuyang kongresista sa San Juan. 9th most prolific. Mga kababayan, ako po ay tumatakbo pagka-senador, hindi dahil ang pangalan ko ay Estrada. Dahil dyan, ay ako rin ay tumatakbo dahil alam ko, ako ay makakatulong dahil ako po ay may kakayanan na maglingkod sa bayan. Mga kababayan, isa lamang ang aking pong katanungan sa inyo. Tayo po ay natutuwa. Maganda ang takbo ng ekonomiya. Lagi natin nababasa sa ating pahayagan, sa dyaryo, sa telebisyon, tuwang-tuwang administrasyon na ikinikwento sa atin na maganda ang takbo ng ekonomiya. Bilang Pilipino, ako po ay natutuwa. Pero mga kababayan, mga igsuunan, ako lang tanong sa inyo, ito bang ganda ng ekonomiya, nararamdaman naman natin sa baba? Maganda na ba ang buhay natin? Kaya mga kababayan, dito pumapasok kung bakit kinakailangan ang Senado ay manatiling independente, manatiling boses at tinig ng sambayan ng Pilipino. Hindi pwedeng ang Senado, yes sir, ng yes sir. Pag may nakikita tayong mali, dapat natin batikusin. Pag may nakikita tayong tama, dapat natin purihin. Yan ang dapat maging senador. Yan po ang dapat na papel ng Senado. Maging boses, maging pulso ng taong bayan. Mga kababayan, nung ako po ay naupo bilang kongresista noong 2010, sinabi ng aking ama, si dating Pangulong Estrada, na dahilan si Pangulong Aquino ay binoto ng sambayanan na siya po ay ating suportahan. Sa loob ng 2 taon at kalahati na ako po ay kongresista, lahat ng hiniling ng Pangulo na panukala ay sinuportahan ko po. Kapag meron po siyang problema, may krisis na hinaharap, si JBR Sito po ang nauuna para idepensa ang ating Pangulo. Nauunahan ko pa yung kanyang kapartido doon sa liberal. Ngunit mga kababayan, pag meron akong nakikita na hindi tama, ay ako po ay nagsasalita. Alam nyo, 2 taon na, ako po ay nagtungo dito sa Cebu Technological Colleges pa noon, ang CTU. Tinignan ko ang kondisyon ng inyo pong state college. Nakakalungkot. Nag-aaral ang mga mag-aaral, meron po silang klase sa classroom tents. Ang mga kagamitan ay bulok na. Mga kababayan, noong mga panahon na yon, sa budget ng edukasyon, lalo na sa edukasyon sa kolehiyo, ay nais paliitin
ng ating pong administrasyon, ng ating pong pamalaan, ang ating pong budget. Ang nangyayari po, tumataas ang tuition, marami po ang hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral. Nakakalungkot, mga kababayan. Ngunit, dahil ang paniniwala ko na ang tunay na paraan upang ihango sa kahirapan ang ating pamilya ay magkaroon tayo ng graduate sa bawat pamilya. Ipinaglaban ko ng 2 taon at kalahati ang budget ng state colleges para ito'y maiangat. Nakipagdebate, nakipagdiskusyonan sa mga tangao ni Pangulong Aquino dahil ayaw po nilang itaas ang budget para sa edukasyon. Ngunit mga kababayan, dahil sa ating pagpupursige, dahil sa ating pangungulit, ay siguro narinig din tayo ng ating Pangulo. Kaya ibinabalita ko sa inyo ngayon, lalo na sa mga scholar ng bayan, na sa taong ito magkakaroon ng 40% increase para sa budget ng mga state universities, para po sa scholar ng bayan. Kaya mga kababayan, ang sinasabi ko lang sa inyo, na kami po sa una ay nais namin maging pulso, maging tinig ng taong bayan. Na kapag may nakikita kami mga ganito na hindi tama, ay dapat sabihin namin sa Pangulo. Totoo, ang ating Pangulo ay popular. Siya po ay mataas ang tiwala ng taong bayan. Ngunit ang nakakatakot, mga kababayan, kapag kausap mo ang kanyang mga tauhan, para bang hindi na sila magkakamali, para bang lahat ng kanilang pwede ay gawin kahit sino ang kanilang banggain. Hindi ba't nakakatakot yan? Mabuti na kung ano ang tunay na kondisyon ng mga tao dito sa Sugbo, mga may hirap sa ibang lugar, ay tayo ang magpaparating sa ating Pangulo. Kung sinabi ng mga taga Cebu, sinasabi ng ating pamalaan, maganda ang ekonomiya, pero pag tinaon natin ang taong bayan, maganda ba ang buhay? Sinabi niyong hindi. Kami po ang magsasabi sa ating Pangulo, mahal na Pangulo, ang mga kababayan ay mahirap pa rin. Kinakailangan sila ang ating pong pagtuunan ng pansin upang maiangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya mga kababayan, hindi na ako masyado magpapakahaba. Muli, dagan salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amon dito sa ating pangkap. At sana po ay lagi niyong alalahanin na sa darating na Mayo po, kapag pupunta na kayo at boboto, mag-shade na lang kayo ngayon. Sana naman ay huwag niyong malimutan si JBR Sito Estrada. Pwede ba yun? At mga kababayan, pakiusap ko lang din, sana po ang aming pong buong grupo ay inyo rin pong isama. Kahit 12 lang ako, okay lang. Huwag nyo lang kakalimutan. Ha? Kaya mga kababayan, Sugbo, dagan salamat, maraming salamat, mabuhay kayo lahat. Basta para sa bayan, siya ay